Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Napakalalim at napaka-rumal-dumal pala itong nangyayaring pagkawala ng mga sabungero. 34 hanggang 100 kasabungero ang nawawala noong kapanahonan ng isabong. Ito ay kapanahonan din ng administrasyon ni Duterte. Kaya bakit hindi ito naimbestigahan sa panahon ni Duterte? Parang binaliwala lang at parang tinatabunan lang. Di ba kaya ngayon ay ito na, isiniwalat na DOJ mismo, Department of Justice, Boying Rimulya, nagsasabi na napakaraming involved, katulad na lamang ng public officials na involved, LGU, mga kapulisan, mga officers, mga iba't ibang grupo na naibunyag na pero hindi pa napangalanan dahil sa hindi mo na pwedeng ma-disclose kung hindi pa daw makompleto ang investigasyon tungkol dito. Kaya ito'y tinatawag ni Boying Rimulya na mass murder in the history ng sabong. Kaya ito, sa karagdagang impormasyon ay ating panoorin ang balitang ito. Maaring involved ang korte, ang kapulisan at mga LGU officials po natin. So binunyag nga niya na isang kilalang personalidad daw ang sinasabing pinuno ng sindikato. Naku, Diyos ko! Diyos ko! Nasaan yung anak ko? Gusto ng anak ko kukunin ko, papabawiin ko. Masaya na ako pagka nakuha ko ang boto ng anak ko. Isa sa mga dating akusado sa kaso ng mga nawawalang sabungero, nagsalita na umano sa media, at isiniwalat ang aniya, karumal-dumal na sinapit ng mga biktima. Kinumpirma naman ni Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, ang pakikipagtulungan, o arrangement sa Philippine National Police, ukol sa isyu ng mga nawawalang sabungero. Ito'y kung saan, nais nilang mabigyang linaw, ang kumalat na balitang pagkumpisal umano, ng kinilalang testigo na si alias Tutoy, na inilibing umano sa Taal Lake ang mga sabungero, matapos dukutin at patayin. Ito noong panahon ng COVID ito. Kasi ako'y nag-treasure hunt noong 2019, COVID yon. At ang mga kasamahan ko sa aking pag-treasure hunt ay tumataya dyan sa Isabong. Ibig sabihin, nag-umpisa tong Isabong 2019, panahon ng COVID. At, ang nakapagtataka dito, bakit parang yung hearing sa Senado ay parang nalusaw lang. Sandali lang nawala na yung issue. Di ba kasi nasangkot ay mga public officials, matataas na ranggo, LGU, hindi lang yan, mga officers din ng PNP. At napakarami pang iba na sangkot dito. Sabi ni Boying Rimulya ay napakaano ng kalaban. Napakayaman at kaya daw ma-impluwensya ang justice system. Ang Supreme Court ay kaya daw pasukin ng taong ito, kaya napakagrabe. Kaya pala noong administrasyon ni Digong, which is si Bato de la Rosa yata ang PNP chief, ay bakit wala gaano silang aksyon tungkol dito at wala man lang nakulong, di ba? Grabe naman, klarong-klaro sa CCTV na mga PNP daw yung dumukot. Bakit hindi makilala sa CCTV? Makilala yan kung close up. Merong mga kilala kahit na naka-bonnet yan. Yung asawa nga ni yung dinukot daw ay kilala niya yung mga pulis. Pero walang naniniwala sa kanya. Bakit ganon? Well, meron ngang nagtatakip dito. Bakit nga ito pa nakapagtataka? Bakit ba sa panahon ni Digong ay napakaraming mga sindikato na grupo katulad ng Pugo? Di ba mga criminal group Ang sabungero na isa lamang na sports ng mga Pilipino noon ay nagiging pugad ng krimen. Ang sabong ay nagiging krimen na, di ba? Bakit ganun? Na sa panahon na yun ay panahon nga ni di ba? Nang nakaraang administrasyon, ang dami-daming sindikato
Lalo na itong Pugo, napakagrabe. At yung sabong na yan, isabong, akala ko ba naman ay yung mga naano lang dyan, yung mga narinig natin na itinapon o itong tinitigok, ay mayroong lang atraso sa mga sa mga nagsusugal. Hindi pala, mas malalim pala ang nito. Ang sanhi, mas malalim. Hindi lang pala personalan na galit yan, kundi malalim talaga. Well, hindi natin alam kung ano ang talagang sanhi niyan, pero one thing for sure ay dahil sa pera. Dahil ang kanilang big boss ay ayaw na itong madispalkuhan, di ba? Baka itinakbo yung ibang kita na pera, kaya nagkaganon. Pero kahit ganyan pa man ay hindi dapat pinapatay ang napakaraming tao. Mas murder ang nangyayari. Ito, patuloy tayo sa video courtesy sa atin ng iba't ibang channel. Merong channel ni Senyora Bas, merong channel ng Bilyonaryo Channel, meron ding Net25 channel, at iba pang channel. Maraming salamat sa ating mga nakuhang sources ng mga balitang ito. Patuloy tayo sa video. Marahil kailangan ng tactical diver yan. Pagka ma-determine natin ang veracity ng information, we will need tactical divers to do it kasi malalim din yan. And it's not easy to go into a lake bed to look for human remains. Sanib puwersa ang iba't ibang law enforcement agencies para mabigyang linaw ang kaso ng missing sa Bungeros. Bukod sa retrieval operation, proteksyon sa whistleblower din ang kanilang pangako. Ang detalye sa agenda report ni Francis Folve. Gaya ng Coast Guard, naghihintay na lang ng go signal ang Philippine Navy mula sa DOJ para sa deployment ng kanilang technical diver sa Taal Lake, kung saan inilibing umano ang missing sa Bungeros. Ayon kay Navy spokesperson Captain John Percy Alcos, mandato nila ang tumugon sa interagency support kaugnay sa kaso. Ito, good news ito dahil hindi lang Philippine Navy ang action, kundi pati na rin ang Philippine Coast Guard. At hindi lang yan, hihingi pa ng tulong si Remulla, ang DOJ, hihingi ng tulong sa Japan sa mga eksperto ng underwater search ng katulad niyan. Kaya ang pinagtataka natin ay bakit sa panahon ng nakaraang administrasyon ni Digong ay hindi man lang silang umaksyon ng ganito na dapat gamitin ang Philippine Navy, ang Philippine Coast Guard at hingi ng tulong sa mga eksperto ng search sa ilalim ng karagatan. Bakit parang walang aksyon? Bakit parang tinatabunan lang? Napakarami pala niyan, hindi lang pala 34 kasabungero yan. Nitong bago lang na salaysay ni alias Tutoy, ang nag-iisang whistleblower diyan. Si Tutoy nga pala ay isa sa malaking ranggo ng isabong, kaya alam niya ang mga kalakalan diyan sa loob. At kilala niya yung sinasabing Lady Tiger na magandang artista na kasali daw diyan. Kapag nagmi-meeting ay nandyan din. Kaya tinuturo niya na isa rin sa di ba? Isa rin sa mga inner circle ng grupong yan na sabong sindikato. Hindi pala isabong Sindikato sabong pala yan Kaya ngayon ay bakit nagawa ng administrasyon ni PBBM na gamitin na ang Philippine Navy, Philippine Coast Guard para i-search ang Taal Lake. Inoon pa man, sinabi na yan ni Tutoy na nandyan tinapon sa Taal Lake, pero walang naniniwala at walang aksyon na i-search ang buong Taal Lake. Bakit ngayon ay nagawa ni PBBM, ng administrasyon ngayon? Dahil nga ay hindi involved ang administrasyon ni PBBM sa isabong na yun. Iyong administrasyon na kumakampi sa isabong at nagtatabo, nagtatakip sa amoy nito, ay kayo na lang ang maghusga, mga kababayan, kung bakit ganun. Alright? So balik tayo sa ating video courtesy ng ating mga TV channel sa YouTube. Sa panig naman ng PNP, handa rin itong umalalay sa DOJ
sa pagbibigay ng proteksyon sa whistleblower sa kaso. Lalo na't may mga pulis daw na sangkot sa krimen. Regardless po kung sino po ang involved dito, sibilyan, mataas na tao at even yung mga kabako po natin, wala po tayong sasantuhin po dito. So antayin po natin yung full disclosure po nitong lumabas po na possible witness po at gaya po ng nasabi natin kung ano pong assistance ang po pwede po nating ibigay dito po sa possible witness, and of course yung ating investigative assistance na hihingin po sa atin ng DOJ ay ibibigay po yan ng Philippine National. Nag-deploy na ang Coast Guard District Southern Tagalog ng ating tao to conduct the seaborne patrol operations. And naka-standby na rin naman po ang ating mga technical divers. So in case nakakailanganin na mag-start na po yung operations, then we are very ready. Ano mang oras na maaaring magsimula ang operasyon para sa paghahanap ng mga nawawalang sabungero na sinasabing itinapon sa Taal Lake? 6 na pong mga technical divers ng Philippine Coast Guard o PCG ang nakastandby para rito. Ayan, so itong 6 na po or 60 ka technical diver, kapag sinabing technical diver ay marunong ito mag-dive ng malalim hanggang 100 meter plus na lalim to 200 meters ang kayang sisirin ng mga technical diver na yan. Depende sa kondisyon ng lake. Kung walang turbulence, turbulence sa tubig o walang bagyo ay pwede nila marating ang ganyang kalalim. Ang tanong dito, sabi nga ni Ted Filon sa isang interview sa Philippine Navy spokesman ay paano yan? 4 na bisis nang pumutok ang Taal at maraming yung parang alikabok na nandyan, nagiging sediment sa bottom ng lake. So ibig sabihin natatabunan na yung mga remains kung ganun. Kaya ito yung mahirap kasi nakakabiran eh. Pero sa yung technology ng Japan, meron kasi silang parang scanner na makikita yung irregularity at mga yung hindi natural na bagay na nandyan sa seabed, make that sa lake bed ng Taal Lake. Yun din ang sabi ng nung spokesperson ng Philippine Navy na meron din silang scanners para sa mga karagatan, para sa ganyan, at ma-detect sa scanner yung mga bagay na hindi nabilong, hindi natural sa bottom of the lake or bottom of the sea. Kaya isang kalansay lang ang matagpuan dito, mga kababayan. Isang kalansay lang At of course sa forensic ay pwedeng ngipin lang kasi wala nang buhok yan sa tagal ng panahon, 4 na taon na. So ang ngipin ay intact pa, nandyan pa yung mga ngipin. Ang DNA ay nandyan pa sa mga buto. Kaya pwede pang makilala ang mga ito. At kapag nakilala ang isa o nakakuha lang ng isang kalansay at yan ma-identify doon sa nawawalang mga sabungero, well, isa lang ang kailangan dyan para i-prove na totoo yung sinabi ng nitong whistleblower na dyan itinapon sa Taal Lake. Isang skeleton lang, isang kalansay lang, tapos ang kaso na ito. At yung nagmamalaking inchik na negosyante na kaya daw niya pasukin, patiklupin kahit ang Supreme Court, ay baka nagkamali siya. Baka sa panahon lang ni Digong. Kasi hindi si Digong galit sa mga ganyan eh. Diba? Baka doon na panahon ay pwede. Pero ngayon hindi na. Kasi PBBM na eh. Administrasyon na ni PBBM. At nandyan ang magiting na General Torre. Sinasabing General Diwata daw. Pero maamo tingnan yan pero napakabagsik niyan. Mantakin nyo naman, anak ng Diyos, kulong eh. Dating presidente, kulong. At marami pa. At ito ngayon, ay isa na namang medalya ito para kay General Torre. Kaya kudos kay General Torre, keep up good work, sir. Para naman gagandang mas lalo ang Pilipinas at mawawala itong mga salot sa Pilipinas. Okay, patuloy tayo sa video. Ngayon ng Department of Justice o DOJ
na may mga opisyal ng gobyerno na itinuturong sangkot umano sa kaso ng mga nawawalang mga sabungero bukod pa sa perang kaya nitong gamitin sa korte. Pero ayon po sa DOJ, hindi muna nila tutukuyin kung sino-sino po yan, mga naturang mga personalidad hanggat hindi po tapos ang kanilang investigasyon. Grabe. Tiwala naman ang kagawaran sa isiniwalat na testimonya ng testigong si alias Totoy, dagdag pa ang mga dokumento at video na siyang magpapatunay sa kanyang mga isiniwalat. Grabe mga kababayan, no? Talagang mga public officials, LGU, local government, sangkot sa isabong na ito. Sugal na itong parang pastime ng ating mga ninuno, ang sabong. Ngayon ang sabong ay nagiging sanhi ng napakalaging krimen. Mass murder ang tawag dito ni Boying Remulla. Mantakin nyo naman, 100 plus pala ang nawawalang sabungero sa panahon na ito. At 34 lamang yung sinabi ni Totoy, yung whistleblower. 34 lang yung sinabi niya ng mga pangalan, pero yun pala ay merong 100 na nawawala. Mahigit 100 plus na nawawala sa panahon na ito. Kaya ito, tapusin natin ang video courtesy ng Net25. Madeline Villar Moratillo sa balita. Kinumpirma ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na may mga opisyal ng gobyerno ang sangkot sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Ayon kay Remulla, mabigat ang kalaban sa kaso na ito at marami silang grupo na tinitignan. Very powerful to dahil tsaka meron pang grupo yan, may grupo pa yan. Mayroon pa tayong grupo ng police officers na involved. Marami tayong involved dito. Hindi ito basta-basta. Kasi mayroong sabongero group na tinitingnan namin ang involvement. And there are around 20 of them there. Some of them government officials. Some of them are from the Visayas. Pero karamihan yan tiga Luzon. Plano rin ni Remulla na makipag-usap kay Supreme Court Chief Justice Alexander Gesmundo para matiyak na walang magiging problema sa pag-usad ng kaso ng nawawalang sabungero sa korte. Basta yung sinasabi ng mastermind, narinig ko yung kanyang in his own words, kaya natin yan kahit kahit Supreme Court no, kaya niya. Ayan mga kababayan, di ba? Sabi ni Boying Remulla mismo na kayang-kaya ng taong yan na manipulahin kahit na Supreme Court. Kaya walang nagawa, 'di ba? Noong last administration ay walang nagawa, walang nangyari, walang nakulong kahit isa lang sa pamamaslang or pagliligpit ng mga sabungero na yan. Grabe, mas masahol pa sa tukhang ang nangyayari. Kasi nagsasabong lang, 'di ba? Yung iba ay mga batang-bata pa, mga lang, 'di ba? Mga utility boy lang sa sabong. Kasama na rin na binigyan ng sentensya. Kaya hindi talaga ito acceptable na pangyayari. Sobra. Mas karumal-dumal pa sa droga, di ba? Kaysa tukhang. Pinagtaka lang natin bakit yung nakaraang administrasyon ay napakaraming nangyayaring karumal-dumal sa Pilipinas. Mga kababayan, hindi lang sa yung kaso ni Kibuloy, di ba? Karumal-dumal din yun. Ang tukhang ay karumal-dumal at narito pa pala ang isabong, isa pa. At meron pa siguro hindi natin alam na mabubunyag din sa panahon ngayon, sa administrasyon ngayon ni PBBM. Alright, dito na lamang tayo magtapos mga kababayan. Pag-comment na lang sa inyong mga komentaryo sa ating comment section down below. At sa mga bago pa lamang, huwag kalimutan mag-subscribe para palagi tayong updated. Malaking tulong para sa aming mga content creator. Maraming salamat.